baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Sa Pilipinas ngayon, hindi lamang pera ang nawawala dahil sa korupsyon, kundi ang tiwala, ang pag-asa, at ang kinabukasan ng bayan. Milyon-milyong piso ang ninanakaw ng mga sakim na politiko sa pondo ng bayan, gamit ang mga ghost projects na nagiging multo rin sa ating nais na pag-unlad. Habang paulit-ulit na namamana ng mga political dynasty ang kapangyarihan, nagiging pamana rin nila ang kahirapan at kawalang boses ng mamamayan. Hindi lang nito pinahihina ang ating demokrasya, banta rin ito sa ating national security. Kapag nawala ang tiwala sa gobyerno, nagiging mahina ang isang bansa mula sa loob. Walang leader, walang sundalo, at walang armas na makakapagprotekta sa isang bansang nagkakawatak-watak. Sir Abby, ayan pala yung pamilya ni Marco. Tara. Good morning, pare Mark. Kumusta na kayo, mare mo? Eto, nakakaraos naman kahit ang taas ng bilihin. Sko. Naku, pare Mark, kaya nyo na yan. O eto, munting tulong. Salamat ah. Ikaw pa ba, Kap Abe, malakas ka sa lulo? Siyempre, baka si Kap Kuya Abby ng West na yan. Kasi alam na ah, Kap Kuya Abby ah, para na senado. Diyo na kami, ingat kayo ah. Salamat, Kap. Nak, may pang-Jollibee na tayo. Yay, may pang-Jollibee na tayo! Umabot na raw sa 34 na resort o report tungkol sa vote buying at vote selling ang natanggap ng komisyon. Vote buying. Alang-alang sa pagkain upang may mailapag sa lamesa, ang pagbenta ng dignidad ay nagagawa ng ibang mamamayang Pilipino. Ang boto ay hindi dapat binebenta sapagkat ito ay dapat ginagamit sa pagpili ng maayos na kandidato. Boto kapalit ng pera na galing din naman sa kaban ng bayan. Kinabukasan nating Pilipino ang kawawa. Oh, ano na balita sa pinapagawa ko sa'yo, pare? Ayos na. Siyempre ako na to eh. Mas nakahanap ako ng supplier na mas mura pero mas malaki talaga yung paligsarin. Sigurado ka bang malaki yung makukuha natin sa budget na naaprubahan sa meeting? Oo nga pare, jackpot tayo dito. Sigurado mas malaki yung makukuha nating pera ngayong taon galing sa mga barangay projects. Nax, kaya ikaw yung contractor ko eh. Kasi na po yung mga reports this year about sa budgets and andito na rin po yung mga projects na nakaline up natin. Ghost project, ghost classrooms, ghost bridges, ghost clinics, ghost buildings. Ngunit tayong mga mamamayan na nakakaranas ng paghihirap ay totoo at nasa laylayan lang hanggang ngayon. Tayo ay totoo, lalong-lalo na ang ating mga karanasan. Pagnanakaw ng pondo ng bayan ay pagnanakaw din sa ating mamamayan ng kinabukasan at pag-asa. Guilty ng nepotismo at grave misconduct si suspended Cebu City Mayor Michael Rama ayon sa the Office of the Ombudsman. Political dynasties. Responsibilidad at kapangyarihan ay ginagawa na lamang pamana sa kanilang angkan. Ang posisyon sa gobyerno ay hindi ipinapamana. Ito ay dapat ipinagkakatiwala nating mga mamamayan sa karapat-dapat na tao. Demokrasya ang gusto ng mga Pilipino, hindi dinastiya, na ginagawa ng karamihan sa politika. Ang government positions ay hindi pagmamay-ari ni numan. Ito ay serbisyo at ang mga tao ang masusunod. Oh, tignan mo. Ang dami na palang nagawa ni Medina para sa atin. Oo nga eh, kaya nga siya yung binoto. Ang galing niya.
Uy ma, ano ka ba? Fake news lang yan. Aminin na, di na wala naman siyang nagagawa para sa barangay. Aba, wag mo ganyanin si Kap. Siya yung naghanap ng paraan para makakain tayo. Tama, that's why he's the best. Sige, kung saan nyo gusto maniwala, bahala kayo. Di naman dapat kailangan sa gobyerno eh. Grabing kababaan ng dignidad yan. Fake news. Mga fake information na nagkakalat sa iba't ibang social media platforms ay nakakasira ng pagkakaisa ng taong bayan tungo sa mabuti at totoong hangarin. Lahat tayo ay dapat nagkakaisa, hindi nagkakawatak-watak dahil sa mga kasinungalingan. Ang isang kasinungalingan, kahit ulit-ulitin pa man ay hindi magbabago. Tayo ay matuto magsuri, mag-isip, at bumoses para sa bayan. Grabe na talaga mga politiko ngayon. Hindi na naiyak. Gusto na sana akong report tong politiko na to. Nakita ko kasi, bumibili ng boto. Pinagkakaisaan yung mga mahihirap. Manununghol. Ako, sino ba yan? Laking violation yan Sigurado bang may ebidensya kalaban dyan? Meron po, Chief. Meron ako video na na-acton. Nagbibigay sila ng pera, nag-aabot sila ng pera sa pamilyang mahirap. Ito, Chief oh. Sige, tatawagan kayo mga nakaatas dyan. Para sa ngayon, i-ready mo muna yung mga ebidensya mo at yung dito mo. Maraming salamat, Chief. Panahon na para matigil ang ganitong politika. Uy guys, may napili na kayong ibobote sa election next month? Eh syempre baka solid red and green to, walang duda. Ha? Sure ka na ba sa mga life religions mo? Lansara din nakasala dito Ang sabi kasi ng matatanda, marami na daw nagawa yung pamilya nila. So syempre doon tayo sa subok. Subok ka ba? Na-check mo na ba ang credentials nila mismo? Nagbase kasi ako sa surveys, hindi pa ba enough yun or legit? Ring ako, di yun madaling enough. Try mo check yung link ang mismong sa'yo para makita mo kung ano mga nagawang dos, credentials, records na gusto. Diba? Di ka kasi nag-check. Dapat lahat ng bagay nag-research mo muna. Lalo na kinabukasan natin ang nakasalalay dito. At ngayon na lang ko na, hindi na ako basta-basta sasabay lang sa kay kung thank you mga tol. Ayun ang yung sinasabi kong mata Kaya dapat nagre-research tayo muna bago bumoto Tama ka, Nak. Hindi pwede basta-basta na lang bumoto. Dapat pina-fact check muna bago gumawa ng mga desisyon, lalo na pag kinabukasan natin lahat. Talong babagsak yung Pilipinas pag ganyan mga politiko yung pinipili natin katulad ni Medina. Wala na yan. Kaya nga maat pa. So bago bumoto, dapat mag-research muna tayo. Hindi lang yung sikat, or marunong kumanta, o marunong sumayaw. Kapag umuusbong ang korupsyon, ang mga komunidad ang labis na nangunguna sa paghihirap na dapat sana'y pinaglilingkuran. Kapag humihina ang civic welfare, nalalagay sa panganib ang national security o ang mismong kaligtasan ng bayan dahil ang isang bansang hati, walang pag-asa at naghihirap ay hindi kayang tumindig ng matatag at maayos. Ngunit sa gitna ng ingay ng mga sigaw, sa kalituhan ng mga rally at sa alon ng maling impormasyon, isang katotohanan ang hindi naglalaho. Ang gobyerno ay binubuo ng tao at kaya rin itong pahinain at palakasin ng taong bayan.